All right. So, good morning, good afternoon, and good evening kung anong oras ka man nanonood ngayon nito, no? So, andito na tayo sa ating part 5 ng Financial Literacy Series. So, yes, part 5 dahil meron ng part 1 to 4, no? So, doon mo makikita sa mga videos na to. Ngayon, ba't tayo nag-arrive dito ngayon? No, bakit part 5? Itong why invest. So check it out, andito lang siya sa ating channel. No? Very available for you. So kung yung previous part 4 natin topic, controversial, no? So this one, ito na may favorite nating mga Pinoy, 'di ba? Investment. So why invest? So before that, pakilala muna kami. We are Gavin Joyce, your investor couple. Kami po ay mga associate financial planners and financial educators dito sa IMG, ano, sa International Marketing Group. Kami rin po ay licensed insurance agents. Yan, may lisensya tayo dyan. And we are doing this for the last 3 years. Gusto nyo malaman din kung bakit? Nandun din sa mga naunang videos yung reason. And lahat ng to pinagsasabay-sabay natin habang kami ay may trabaho din po sa umaga. Diba? We are still full-time employee. Kaya if you will tell me, ay busy ako, ang dami kong ginagawa. No? Lahat naman tayo busy, karamihan sa atin may trabaho. So what's the difference? Bakit kami may time para dito? So yun. First things first, linawin muna natin syempre. Ano yung malaking katanungan for tonight? Pwedeng interesado ka kasi pero hindi mo alam. No? Naririnig mo lang, nandun lang siya sa back of your mind, pero hindi mo pa ginagawa. So what is investing? Okay? So sabi dito, yan daw yung act ng paglalagay ng resources. Madalas pera, so hindi siya kabuuan na pera, no? Madalas pera lang. Ano yung expectation? May babalik sa iyo. May income ka, may kita ka. Okay? So money, sa madaling sabi, ang ibig sabihin nito, it takes money to make money. Naglabas ka ng pera, you're expecting na meron pabalik sa yung pera. But what you are doing right now, naka-invest ka ni, no? Sa ibang resources. Ano yun? Time. Okay? You will be giving time para tapusin to, para maintindihan mo. So, ano yung balik sa'yo nung in-spend mo na time? Knowledge. 'Di ba? Kasi once you understand, then i-apply mo na, saka mo siya gagawin. No? So, yun. Doon tayo magsimula. What else? Ito, linawin natin. Baka kasi akala lang ng iba. Magkamukha siya, pero hindi. No? Saving does not equal to investing. Baka kasi akala mo, may nakatabi kang pera sa bangko or kung saan mang baul, naka-invest na yun. So, hindi po. No? Dahil, ang meaning ng pag-iipon, you put your money to rest. Nandiyan lang siya, nakapahinga. Pag kinailangan mo, sige, makukuha mo. Pero kasi yung pag invest ito yung maganda. You put your money to work. Pinagtatrabaho mo yung pera para sa iyo. So you make money work for you. Saan natin yung na-discuss? Part 1. No? The basic money concepts. Balikan mo kung hindi ka makasunod. Wala problema. Kasi yung pera, sabi, kapag pinagtrabaho mo, that's the best. Kasi yan, hindi napapagod, hindi natutulog. Eh yung tao kapag nagtrabaho para sa pera, ang daming reklamo, di ba? Palagi pang pagod. So aminin nyo, karamihan sa atin dito may trabaho. So saving does not equal investing. Pero, okay, pero, saving is the first step towards investing. Mag-ipon ka muna. And then, yung portion ng ipon mo, yun yung i-invest mo. Huwag mo i-invest lahat. No? Not unless may pera tayong malaki. May iba siguro. Then you can go directly into investing. Pero sa mga ibang normal na tao lang din naman, katulad namin, normal na empleyado, ganyan. Ipon ka, hati-hatihin mo yung ipon mo para makapag-invest yung natitirang portion. No? So may tamang pagkakahati-hati yan. Again, nandun yan sa part 1 natin. So ngayon, alam na natin, nalinaw na natin ano nga pag-i-invest. No? Tanungin mo muna yung sarili mo before you proceed. Bakit ka nga ba mag-i-invest? Dahil ba interesado ka? Dahil ba sinabi ko lang namin? No? Bakit ka mag-i-invest?
ano-ano yung mga pwedeng dahilan mo. Okay? So, kung napapaisip ka, tulungan kita. Ano yung pwede mong dahilan? Pwede to beat inflation. The increasing cost of living. Mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. And tanong, kailan pa huling tumaas yung sweldo mo? Diba ang tagal na? Hindi makasabay. Baka nga bumaba pa eh. No? Kung nakulangan ka sa work hours or naghanap ka ibang company na mas mababa yung sweldo, baka bumaba pa yung sweldo mo. So ngayon, ano ibig sabihin nito? Imagine. Imaginein mo na lang kasi baka wala ka na 1,000 ngayon. Diba? Pecha de peligro na. O na yung buong huling 1,000 mo nabariyahan na, lagot. Imagine dati, 1,000 mo nakakabili pa ng isang punong grocery cart. Cart pa yan ha. Tapos hindi nagtagal, napansin mo, yung napupuno na lang niya basket. Diba? Tapos ngayon, eco bag na lang, paper bag na lang yung napupuno ng 1,000 mo. And lahat pa yan, needs. Dati baka nakakakuha ka pa ng mga wants, di ba? Chichirya, ibang extra. Pero ngayon, kung ano na talaga kailangan, ando na siya. So, sipin mo, kung hindi mo napapalago yung pera mo, walang balik, then you should consider really to invest. No? Ano pa? To achieve financial goals. Siyempre, marami tayong goals sa buhay. Alam natin yan. No? Alam mo sa sarili mo na meron kang financial goals. Ano yun? Number one, sa lahat ng tao, financial freedom. Gusto mo maging financially free. Yung bang gagastos ka, hindi mo iniisip sa kakukuhang panggastos kasi may pera. Hindi mo iniisip kung ano yung mahal sa palengke tapos ang bibilin mo ngayon yung mura. Hindi. Kahit mahal yung gusto mong gulay, baboy, manok, karne, baka, yun yung bibilin mo kasi may pera ka. That's, for me, that's the simplest way of, simplest meaning of financial freedom. Gusto mo kumain sa labas, kahit mahal yan, sige. Kasi kaya mo. No? Nang hindi iniisip yung ibang responsibility kasi may nakalaan ka para doon. Ano pa? Yung top 3 na gusto nating investment. Bahay, kotse, lupa. No? Mag-i-invest ka para dyan. O kaya naman, kung meron kang mga anak, you wanted them to finish proper education. And hindi na po mura magpaaral. No? Kahit sasabihin mo state university, libre tuition, marami pang miscellaneous, di ba? Magbabaon, may project. Okay? So, madami. Ano pa? To have your own business. Of course. Kung OFW ka, gusto mo mag-invest para makapag-for good ka dito sa Pilipinas. O kaya naman, all of us, we will retire. And let me tell you, walang kumbaga pinipiling edad yung pagre-retiro, yung paghahanda para dito. Magpe-prepare ako pag 45 na ako, pag 50, pag 55. So no. Prepare as early as you can para you can retire as early as you can. No? So ilan lang yan sa financial goals na alam kong meron ka. Kung meron ka pang iba, isulat mo. No? Dagdagan mo. Walang problema dun. So ngayon, ito yung how money works. Yan yung rule of 72 concept. Na-discuss na natin yan sa part 1. Hindi na natin siya i-discuss pa ng malalim. Pero it's the basic rule of how money works. Ito yung konsepto na kumbaga anti-scam para sa akin. No? Kasi ang sabi dito, kung may number 72, walang labis, walang kulang. I-divide mo kung nasa ang interest rate yung pera mo ngayon. No? Ngayon, hindi bukas, hindi kahapon. Kung nasa yung pera mo ngayon. Ang sagot, yun yung estimate kung kailan dodoble yung pera mo. So example, yung pera mo nasa 1%, doon siya nakalagay sa kung saan mang facility na nagbibigay ng 1%. 72 divided by 1, 72. Diba? So, dodoble yung pera mo. Kung may 1,000 ka doon, kunyari, magiging 2,000 siya after 72 years. O, di ba ang tagal? No? So, ngayon kasi isipin nyo, kung may magpangako sa iyo ng 20%, tapos sasabihin 6 months, scam po yun. Try mong gawin dito. 72 divided by 20. Ano yung sagot? More or less 3% mahigit. I mean, 3 mahigit. So, ibig sabihin, dodoble siya after 3 years mahigit pa.
yung pangako sa'yo 6 months. So, malinaw sa sikat ng araw na scam yun, 'no? Tumakbo ka na. Pero siyempre 20% para sa mga nag-i-invest talaga, yung mga may alam. Ang taas nun. Baka nga yung marinig mo pa lang yun, magduda ka na, 'no? So yun, kasi sa atin mas mataas na interest rate, mabango sa tenga, 'di ba, tama ba? Mababangong pakinggan, 'no? So, ang ending, nasilaw ka kasi guarantee pa yung kita sinabi sa'yo, naloko ka. So, wala pong gano'n. So, kunyari yung pera mo nasa 4%, so dumodoble siya every 18 years. Kunyari nasa 8%, dumodoble siya every 9 years. O kaya nasa 12%, yan na lang, tignan natin, dumodoble siya every 6 years. Ang kalaban mo dito oras kung hindi ka pa magsisimula, 'no? Lahat tayo may pera, pero yung oras natin hindi pantay-pantay. Okay? So consider investing as early as you can. Kung nagdadalawang isip ka, aralin mo muna, 'no? Get a help of a financial educator. Probably like us. No, we give our service for free, financial check-up para ma-determine yung financial goals mo. So 'yun. Ngayon naman, dako tayo, 'no, dito. What is mutual fund? Ito na. Mutual fund, kunin niyo lang yung word na 'yon, ay yan ay isang type ng investment, 'no? Huwag kang malito. Ay, mutual fund, nasaan ba yung opisina niyan? Makapag-invest nga do'n, totoo ba 'yan, 'no? So mutual fund po, as is, ay isang uri ng investment. Ang kumpanya mo mamaya, yung mutual fund company, 'no? Pero aralin muna natin paano gumagana yung mutual funds, okey? So sabi dito, it is an investment fund that pools money from many investors to purchase securities. So ano 'yun? Isa siyang investment fund ng mga perang inipon mula sa iba't ibang investor. Puwedeng galing sa'kin, puwedeng galing sa'yo, tapos i-invest nila sa mga securities, 'no? Market, bonds, fixed income, money market. So 'yun, mamaya ma-discuss pa natin. Para mas madaling tignan, ito siya. Baka kasi ito din yung tanong mo, how mutual funds work, 'no? Kasi kung malamang nakikita mo na siya madalas sa Facebook, pero nag-aalangan ka, 'no? So andito tayo para bigyan ka ng liwanag about this. So ito siya, okey? Sabi diyan, ikaw ay investor. Ikaw na nanonood, investor, yung katabi mo i-consider mo ring investor kung dalawa kayo. Ako din investor. Nag-invest tayong tig-1,000 o kaya ayan, tig-1,000. 'Di kung 3 tayo ngayon 'no, dalawa kayo magkatabi, isa ako, 3,000. Nakaipon 'yun dito. Tapos sinong may hawak? Fund manager. Okey, 'yan yung term natin, fund manager. Professional 'yan, inaaral niya yung mga legit na investment sa stock market or kung saan man, and siya yung lisensyado para diyan, 'no? Certified, talagang nagre-research. So i-invest niya yung pera natin sa mga securities. Ano yung mga securities? Siyempre ang goal niya dahil fund manager siya, ayaw niya ring malugi. 'No? So gagawin niya yung best niya para i-manage yung fund natin. So magge-generate yan ng returns, kita. 'Pag kumita na, ibabalik sa'yo yung kita. Gets mo? 'No? Inipon yung pera, minanage ng fund manager, ininvest, tumubo, bumalik sa'yo yung pera. That's how it works, as simple as that, okey? So ngayon, bakit ka mag-i-invest sa mutual funds? Kung nakuha ko na yung interest mo dun 'no, ilan lang 'to sa mga good, mga advantages. Why invest in mutual? So una, professional management. Hindi po ako naghahawak niyan. Investor lang din ako, hindi ako fund manager, 'no? Yung fund manager na 'to nandun siya sa mutual fund companies and siya yung nagma-manage. Yan, hindi yan basta kung sino mang tao lang, 'no? May mga backgrounds yan, ilang taon na siya nag-i-invest, ano na yung mga nagawa niya, achievements niya, gano'n. So nakakatawa diyan, naniniwala ka pa rin kapag may narinig kang handler, puno, 'di ba? Kasi gano'n po yung nangyari dito sa, lugar namin, 'no? Nakakalungkot may mga na-scam ako kakilala. May handler daw,
Mag-i-invest ka lang do'n, bibigay yung pera mo, hindi mo nga kilala yung tao, naglabas ka lang ng pera, ta's hindi mo na nakita, okey? Goodbye na. So, iwas na tayo sa mga gano'n 'no, do'n ka sa fund manager. Ano pa, low capital requirement. Baka akala nung iba ang mahal mag-invest, pang-mayaman lang 'yan. Alisin mo na sa isip mo 'yun 'no, isa ito sa mga paraan kung paano ka din yayaman, okey? Bakit? Magkano po ba yung low capital requirement? Minimum, i-sacrifice mo lang yung dalawang pangsangyupsal mo, siguro. Magkano yun? Dalawang 500, 1,000. As low as 1,000 you can start investing in mutual fund. And that's for mutual fund companies, ha. Hindi ko pa nashi-share yung mga benefits for IMG members, 'no? Ano pa? Great equalizer, equal opportunity for everyone. Nowadays, ano na po siya, very accessible. Online naman ang lahat halos, 'no? Isang click mo lang, andun na. Pero bakit siya naging great equalizer? Kasi po kung ano yung kinita ng mutual funds, yun din yung kikitain mo. Kahit sino ka pa, kahit magkano pa yung nilagay mo. Kunyari, ikaw, nag-invest ka ng 1,000. Ako, nag-invest akong 10,000. Kunyari lang. Ngayon, yung mutual fund natin, tumubo siya ng 5%. No? Kunyari lang. Kumita ako ng 5%, kumita ka rin ng 5%. Ano yung difference natin? Yung capital lang naman. Pero equal siya na 5%. Kumita ka ng 50 pesos sa 1,000 mo. Kumita ako ng, ano ba yung 5% ng 10,000? 500. Ba? Basta yon. Both 5%, 5%, no? Equal. Ano pa? Diversify. Yan. Hiwa-hiwala yung pinag-iinvestan ng fund manager mo, natin pala. Ibig sabihin, sa maraming company siya naka-invest. Kaya kung makikita nyo madalas sa Facebook, do you want to become a shareholder of these companies? It's true. Andun yung pera mo. Dahil, kung may isang company na malugi, hindi lugi yung buong investment mo. Kunyari sa 10 company na naka-invest yung pera mo, nalugi yung isang company, tas yung siyam, okay naman yung performance, pwede diversify. No? Yung risk ay nakahati-hati, spread. Ano pa? Liquidity. Ano ibig sabihin nito? Liquid. Madaling kuhanin yung investment mo. Kasi hindi siya naka-tie up, wala siyang required na lock-in period or something like that. So, pwede mo siyang kuhanin. Hindi naman agad-agad, may proseso rin yan na request plus the normal banking days. Tapos yun, ganun siya. What else? Safety. Safety na in the sense na makakala mo itatakbo yung pera mo, magsasara ba yan or what? Lumang paniniwala na po yun. Kung aaralin lang natin ng kaunti, kaunting-kaunti lang, no? Yung mga bagay-bagay sa mundo ng investment, inilalapit na po ito sa mga normal na tao. Actually, baka akala mo wala kang access, nakakapag-cellphone ka na, may internet ka, may access ka na. So safe siya na gano'n na rehistrado, it is backed by different government institutions, nire-regulate po nila yung mga mutual fund companies, no? Yes, may risk, it could go up, it can go down, pero yung takot ba natin na magsasara? Wala na pong gano'n, no? Ano pa? Potentially higher return. So potentially, yun yung keyword dito. Compared saan? Compared siguro kung nasaan yung pera mo ngayon, kung hindi ka pa nagsisimula mag-invest. Nasa alkansya versus mutual funds, kung saan may mas mataas na potential na kumita. So mutual funds, 'di ba? So potentially higher return. Ano pa? Convenience. Sabi ko nga sa'yo, may cellphone ka lang, may internet ka. Makikita mo na doon yung mutual fund account mo na sarili. Hindi hawak ng ibang tao. Pwede mong i-monitor, no? Pwedeng-pwede yun. Ano pa? Tax-free. Yan, nasa batas yan. All gains ng mutual funds is tax exempt. Hindi tulad sa pera mo sa bangko. Kung naka-online banking ka, may laman, try mo lang tignan. May makikita ka doon interest earned, 'di ba?
So, sa katulad ko na hindi naman nag-iiwan ng malaking pera sa ATM account, ah, may makikita ka do'n tumubo ka ng piso. Okay, sige tumubo, 'yun yung magandang bagay. Pero ang kasunod niya pula. Ano yung nakasulat do'n? Interest, basta interest, 'no, o withholding interest yata or something like that. Basta pula. May bawas pa siya 20%. Nabawasan pa akong 20 centavos sa piso kong tinubo, 'no? So yun may tax and that's legal. Pinirmahan mo yun nung nag-apply ka ng pag-open ng bank account, 'no? Wherein mutual funds is tax exempt. Again, hindi ko sinasabing alisin niyo yung pera niyo sa bangko, 'no. It is good for, yeah, emergency. Yun yung madali mong mahugot. Pero what I'm telling you, wag mo dun ilagay lahat. Kaya nga may proper, building of financial foundation. Nakahiwalay yun, emergency funds tsaka investment. So, I suggest na kumausap ka ng financial educator. Puwede rin kami, 'di ba? We can help you for free. So, kung meron tayong mga advantages, ano naman yung disadvantages? Yan. So, number one, fees and charges. Management fee, entry fee, exit fee. Dahil nga naman may nagma-manage ng pera mo. Kumbaga yun yung bayad mo sa kanila. Kasi ikaw naglalagay ka lang ng pera, hayahay ka, sila yung nag-i-invest for you. Kung may time ka mag-research sa market, bakit hindi ko mag-invest, 'di ba? Pero kung wala, sabihin mo wala kang time, busy ka, let the professionals handle it, 'no? Fund managers. Tapos you pay the corresponding fee. Siyempre, ano pa, less control. Kasi again, fund manager yung naglalagay ng pera mo kung saan sa tingin niya best. So less control for you. And potential risk. May risk pa din po 'yan, 'no? So all legit investment may risk. May risk kang malugi, may potential kang kumita. Lahat po pala may risk, ba't pa ako mag-i-invest? Yun na nga, 'no? Kapalit-kapalit niyan is yung potential mong kumita. Are you willing to take the risk? Kaya yun nga yung tanong, 'no? And dito sa atin, sa community ng mga nag-iipon tsaka nag-iinvest, we can minimize the risk. Hindi mo siya totally maaalis, pero pwede mo siyang pababain yung chance. How? Financial education, 'no? Kasi po ako naniniwala yung mga legit na investments like this, nagiging sugal siya sa ibang tao kung hindi niya alam yung ginagawa niya. Basta lagay lang ng lagay, hindi mo man lang aralin yung basics, nalugi ka, sinisi mo yung investment, 'no, na totoo naman, pero dahil ikaw yung may hindi alam how it works, parang naging masama na yung dating sa'yo, 'no? So yun, ngayon bago ka mag-invest, kung na-gets mo na yung mga yun, kilalanin mo muna yung sarili mo, 'no? Ano, alamin mo ano yung risk profile mo, okey? Anong tawag diyan? Ano ka bang klase ng tao pagdating sa pag-i-invest? Hindi yung anong klase kang tao sa buhay, 'no, in general. Mabait ka ba, masipag, hindi gano'n, 'no? So ano ka, ano yung katauhan mo pagdating sa investment, na baka dito mo lang malaman, ano ka, okey? So, ikaw ba'y conservative investor? 'Di ba sa conservative, mahiyain, laid back, gusto ng play safe, 'no? Yung bang hindi mo kayang tignan yung presyo ng investment na tumataas, bumababa everyday. So, hindi ka mapakali, yun yung sa tawag dun. So, baka conservative investor ka o kaya naman baka balance investor ka. Hati ka sa pagiging conservative at saka aggressive. Ano naman yung aggressive type of investor? Yan yung invest lang, sige, bira, 'no? Yung presyo tumataas, bumababa sa araw-araw, wala kang pakialam. Hindi ka kabado dahil nag-iinvest ka sa matagal na panahon. Yung mga gano'n din. So, hindi yung basta-basta mag-invest ka. Any good investor na nakakaintindi ng basics, papayo diyan sa'yo, alamin mo muna kung ano ka. Kasi baka mamaya may magkaroon ka ng, fund mismatch. So, ano yun, nag-invest ka sa ganitong mutual funds, hindi ka pala ganyan. Kumbaga hindi ka magkakaroon ng peace of mind sa investment. Para mas madaling intindihin, ano yun, eto yun, 'no?
So, anong tawag diyan? Marami pong types ng mutual fund, okey? Yung top 4, ito yung top 4. Una diyan, money market. Saan ka naka-invest? Sa mga short-term fixed income instruments. Ang madalian lang 'no, short term. So, average earning by historical data, 1% to 2.5%. Tapos ano yung recommended na length of stay o kaya ilang taon dapat naka-invest yung pera mo. Pinag-uusapan po natin dito taon, 'no? 1 year and below sabi. So kung sa tingin mo yung pera is hindi mo kailangan for the next 6 months, tapos gusto mo siyang tumubo kahit papaano, 'no, puwede mo siyang ilagay dito. So ano yung risk profile niya? Very low. Ano 'yan? 'Yan yung conservative. Conservative nga, eh. Next, meron kang bond fund, 'no? 'Yan ay nasa fixed income instrument. So, kinikita niya potentially 4 to 6%. So, recommended length of stay, 1 to 2 years. Kung hindi mo kailangan yung pera mo for the next 2 years, pwede mo siyang ilagay dito para tumubo. Gano'n 'yun, 'no? So, again, nabibilang pa rin siya sa somehow conservative na investor. So, kung conservative ka, pwede ka diyan. Ngayon naman, balance fund. Magkahalo between stocks tsaka fixed income. Average earning, around 12 to 15% by historical data. Recommended length of stay, 3 to 5 years. So, kung hindi mo kailangan yung pera mo for the next 5 years, pwede mong ilagay dito sa balance fund, balance mutual fund. No? Ngayon, pang dito sa mga moderate. Ano yon? Yung balance type of investor. Yan. Next, stock fund. Naka-invest to sa stock market. Average earning niya, 15 to 18%. Recommended length of stay, 5 years and above. Kung hindi mo kailangan yung pera mo ng let's say 7 years or 10 years, mag-invest ka for the long term, diyan mo ilagay. Pang mga aggressive investor 'to, 'no? Lagay ka lang ng lagay, ang tingin mo 10 years in the future, dun mo pa lang siya kukuhanin, okey? So, ngayon ano yung tinatawag ko kanina, fund mismo. What if gusto mo pala ng 15 to 18%? Kasi yun yung mataas na nakita mo. Pero nilagay mo siya sa money market, walang gano'n. 'Di ba? Kasi recommended length of stay, mas mababa sa 5 years, so hindi siya lalabas. Mga gano'ng bagay, 'no? So, what's the best tip? Money market, kung meron ka sobrang emergency funds, yung sobra ha, sobra, hmm, try mo ilagay diyan para tumubo kahit papaano. Hmm. You have stability, tapos short term pa. Kasi nga emergency funds mo yun na sobra, eh, puwede mo ilagay diyan. Ngayon naman, bond fund, kung meron kang financial goal na within 2 years mo siya aabutin, you can try to compute, 'no? Puwede mo siya ilagay diyan. Tapos kunin mo after 2 years, okey na ba, 'di ba? Kaya naman 5 years, may goal ka na 5 years, 'no, financial goal, 5 years. Ano 'yun, puwedeng bumili ng bahay, 'di ba, settle down, whatever, lagay mo sa balance funds. Kunin mo siya after 5. Pero kung tinitignan mo retirement or even, educational plan, I can say ng anak mo na maliit pa, puwede dito, 'no, kasi it's a long term. Diyan mare-realize yung ganitong percentage. Kasi kung maglalagay ka sa stock fund, tapos titignan mo yung result niya in year 1, hindi mo 'to makikita, madi-disappoint. Wag mo yung tignan, tignan mo yung malayo, 'no? Kasi nga recommended again, andito, okey? So, iwasan natin yung mga gano'n na, "Uy, maglalagay ako sa stock fund, tapos maglalagay ako sa money market, I'm expecting 10%." Kailan pa, 'no? So, alamin mo sa sarili mo. This is just a guide. So, personalize ang pag-i-invest dahil una, alamin mo yung risk profile and we can help you by determining that, 'no? So, clear ko lang 'tong mga pinagsusulat natin. What's next? How to earn in mutual funds, 'no? So, hindi pa pala siya natin na-discuss. Yes. So, una, through dividend.
binibigay ng mga company sa mga long-term investors, no? It depends sa company, hindi lahat nagbibigay. Kaya research mo rin. Anong companies yung nagbibigay ng dividends sa mga mutual fund shareholder? Next, capital gains. Kapag tumubo na tapos binenta mo na yung binili mong, yung pinang-invest mo sa mutual funds, no? Kunyari, nag-invest ka ng halagang 3,000 tapos nung ibebenta mo na siya, ano na siya, 3,500, ganyan. So, capital gains. Nag-gain yung capital. So, last is through an increase in net asset value, no? Mamaya madiscuss natin, ano ba yan? Kasi kung hindi ka familiar sa mga terms na ito ngayon, I suggest, aralin mo siya paunti-unti. Okay? Madali lang naman intindihin. So, alin naman yung mga mutual fund company sa Philippines? No? Sabihin nyo, kinuha ko lang siya sa baul. Ano ba yung mutual fund? Diba? So, andyan si Rampver Financials. Ilang years na sa industry, since 1993. Diba? Sino pa? Andyan si Atram. Andyan si Sun Life Asset Management. Uy, Sun Life, sabi mo, akala mo insurance lang sila. No, meron silang investment arm dito. No? Pinakahiwalay silang separate na nga, nakahiwalay pa. Diba? Na investment focus na ah, company, yes. Ano pa? Phil Equity and PhilAm Asset Management. No? So these are just some of the mutual fund companies. Marami pang iba. Ngayon, baka napapatanong ka. Kasi during po sa last part 3, part 2, part 4, tsaka part 1 natin, palagi involved si IMG. No? So dito, what's in it for you with IMG when it comes to your investment? Yan. So una dyan, kung part ka ni IMG, ano nakasulat? Automatic mutual fund investor ka sa ayaw mo at sa gusto mo. No? Gano'ng kaganda yun. Magkano yung panimula na initial pa, na capital, 1,000 pesos. Nakalagay agad yun sa sarili mong mutual fund account. Hawak mo yon, ikaw mag invest doon, hindi ako, hindi ibang tao. No? Ano pa? Ito yung itsura niya sa account mo. Kasi ang goal po dito, number of shares, padamihan. Tapos kung magkano na siya, dyan mo makikita. And it is handled by our partner, Ramper Financials. No? Ulitin ko, or lilinawin ko pala, technically, hindi ka mag invest kay IMG. Sa mga partner companies niya. No? Gaya ni Ramper Financials. Tapos yung mga companies kanina, pwede ka namang mag-invest doon. Direct. Punta ka sa office nila, punta ka sa website nila, create account. Tapos lagyan mong pondo. Ganun. Pero, anong tulong ni IMG? Kung part ka ni IMG tapos saka ka mag invest kunyari kay Ramper. Diba? So, they provide free investment seminars para sa mga shareholders. Sometimes exclusively for IMG members. Anong kagandahan nun? Dito hindi namin sasabihin kung saan ka mag invest tapos susunod ka na lang basta. Matututo tayong pareho saan pala maganda mag-invest. No? Imagine, nagsasalita sila. Ayun, no? Financial Literacy Thursday. Sometimes Tuesday. It depends sa schedule nila. For IMG. No? We registered for IMG Zoom events. Andyan si Boss Rex Mendoza, ang president at CEO ng Ramper Financials. Imagine that. Talking exclusively to IMG members. Tapos, salamuha pa namin siya face to face kapag may IMG convention, 'di ba? Within the Philippines or even outside the Philippines. So, these are long-term partner, investor, guru, mentor dito, no? So, 'yun. Yan, even nung pagkatapos ng eleksyon, madaming haka-haka na ano mangyayari sa economy, paano yung kamusta yung stock market natin, mga investments natin. Nagdi-discuss sila about diyan. Para ikaw updated ka. Yes, you can do your own research. Pero kung papakinggan mo na lang yung summary, yung report ng mga tao nag-research, hindi ba mas mapapadali yung buhay mo? No? So yun, free investment seminars for us. Ano pa? Ayan, ito yung maganda na hindi ko inakala once upon a time. Kung familiar ka sa pagiging shareholder or investor, may meeting po yung mga yan. Lahat.
Nakasali na ako diyan. Yan, pinadala nga kami ng invitation dahil may investment kami sa Soldivo, no? So, kahit Zoom yan, imagine, yung mga kasama ka dong kapwa investor, investment nila milyon-milyon, daang libo. Tapos ako may investment na kakarampot na halaga. Again, dahil mutual fund yan, equal kayo. Parehas kayong investor. Di ba? So, ikaw, attend ka doon. Ang saya. No? You can try that as well. So, waiting kami sa 2023 uh, shareholders meeting. Ano pa? So, kung right now, nakita mo rin 0% entry fee, ano ba yun? Sabihin ko sa'yo, kapag nag-invest ka sa mga mutual fund companies kanina, may fees. Di ba? Kasi nga, it's your payment to them pag-manage yung pera mo. And it's legal naman. No? So ngayon, with IMG, kung part ka ni IMG, tapos mag invest ka kay Ramper, yung entry fee, 0% na. Kasi bigyan kita example. Nag-invest ka 1,000. Tapos sa mutual fund company na yon, merong entry fee na kunyari 5%. No? It depends. Iba-iba yan. Depende per company. Depende per mutual fund. So 5%. Altas agad yun. Kasi kinuha na nila entry fee mo. Ang naka-invest na lang sa'yo, technically, 950 pesos. Parang, hindi ka naman lugi agad, pero parang gano'n na nga. Kailangan mo munang makahintay na makabawi para bumalik yung 1,000 mo, tapos pag tumaas pa lalo, saka ka pala makaka-break even. No? Iniisip mo mababay 5%, pero ilan ba i-invest mo? 1,000 lang ba? Paano kung makapag-invest ka ng 100,000? Ang fees na nun, 5,000. O, mataas na. Diba? So with IMG, kung part ka ni IMG, tapos nag-invest ka kay Rumber Financials, Soldivo Funds, 0% na yun. 1,000 mo, 1,000 pa rin. Dagdag ka na lang ng dagdag. Kaya so ako sa averaging, hindi mo siya alam how it works, I suggest, message mo kami, o kaya yung taong nag-send sa'yo ng video na to, tanungin mo, friend, may binanggit sa video ng peso ko sa averaging, ituro mo nga sa akin. Doon daw kumikita, isa daw yung sa paraan paano mo makikita yung kita mo sa mutual funds. So, i-explain niya yan. Sa shareholder, di mo yan narinig. Ngayon lang, kapag bumili ka na nag-invest ka sa mutual funds, ang tawag sa'yo, shareholder. Dahil ang binibili mo, number of shares. No? Yun yung goal, babalikan natin. Paramihan ng number of shares. Okay? So kung hindi ka familiar sa mga yan, I suggest sa terms na yan, simulan mo na mag-aral-aral. Okay? And makakatulong kami sa part na yan for you. O ngayon, balikan natin financial foundation concept. Investment is there, pero it's at the top. Sa tingin nyo ba? Kung susundin to, binubuo daw yung financial foundation pataas. Sabi. So kung pataas siya, ano yung unahin mo? Healthcare. Ano yung unahin mo? Life insurance. Ano yung unahin mo? Dapat wala kang utang. Ano yung unahin mo? Dapat may emergency funds ka. Eh tayo kasi mga Pinoy, makarinig lang ng investment, talon agad. Nang hindi binubuo yung mga nasa baba. I'm telling you, any good financial educator or investor na marinig mo, na magpayo sa'yo, ito mo na yung sasabihin. Ito mo na itatanong. O bago ka mag-invest, meron ka na bang healthcare muna? Wala pa po. Oh, patay tayo dyan. Nag-invest ka, nagkasakit ka, saan mo kukunin pambayad? Investment mo. Paano kung hindi pa tumutubo? Bebenta mo ng palugi. Hindi natin naisip yun. Diba? Kasi iniisip natin kita sa investment. Okay? Huwag ganun. No? Be a responsible investor. Yes, may mga irresponsible investor. At sila yung hindi sumusunod dito. No? Oh, mag-invest ka. May life insurance ka na ba? Paano kung mawala ka? Alam ba ng pamilya mo kung magkano investment mo? Paano nila i-claim? Malaki na ba yun? Milyon? Para pamalit sa income? Ay, wala pa eh. Nagsisimula pa lang ako eh. Build mo muna yan. No? O may utang ka, tapos mag invest ka. Parang ewan. Di ba? Parang anong sense nun? No? Ubusin mo muna yung utang mo dahil yung rule of 72, kalaban mo dyan. Kung magkano yung interest ng utang mo tapos hindi mo binabayaran agad, ganun din siya kabilis dumoble. Compute mo. No? O kaya, mag invest ka, wala ka emergency funds. Paano pag nagka-emergency? Again, saan ka kukuha ng pang-tugon? No? Sa investment mo, paano kung palugi nga? Yun yung hindi natin nagigets. Diba? And yung
ito just to say, most people gusto nilang naiisip nilang investment slash asset sa isip nila is top 3. Ano yung holy trinity niyan sa Pinoy? Bahay, kotse, lupa. Yun agad yung bukang bibig natin. Dahil gusto natin may nakikita tayo ng pinagpaguran natin. No? 10 years ka sa abroad, nakapagpundar kang bahay, tinitignan mo pag andyan. Ito yung katas ng paghihirap ko. Walang masama dun. Kapagpundar ka ng bukid, may sasakyan, may lupain. Sabi ko nga, uy, ito yung pinagpaguran ko, ilang taon ako nagtrabaho. Pero imagine mo rin, kung madisgrasya ka ng sakit, wala ka emergency funds, tingin mo ano yung ibebenta mo? Yun din. Diba? Isasangla mo. Ilan na yung ganong cases na nakita ko? Nakasangla yung titulo ng bahay ng lupa. Nakasangla yung bukid sa kakilala dahil kinailangan ng pera. Ang ending, hindi na natubos. So, pinaghirapan mo nga ba siya? I mean, yes, pero nasayang lang din. Kung hindi natin siya paghahandaan. Sinasabi lang dito, buuin mo muna yung nasa baba bago ka tumalon sa investment. Nag-invest ka, nagkasakit ka, doon ka kumuha. Anong papasok sa isip mo nun? Ay, nag-invest lang ba ako para sa doktor? Ay, nag-invest lang ba ako para sa emergency? Mas mainam na yung mag-invest na may peace of mind. Kasi magkasakit ka, hindi mo magagalaw investment mo. Magka-emergency ka, hindi mo magagalaw investment mo kasi ready ka, may nakatabi ka, separate. Ay, ganun po ba? Yes. No? Yun lang yung very essence ng tinuturo natin dito. Kasi akala natin, financially educated na tayo dahil may investment ka. So, again, investment is just one part of financial education. Same with healthcare, same with life insurance, same with having your debt managed. Sige po, unahin ko munang buuin yung nasa baba. Kaso parang short sa budget eh. Healthcare may bayad. Protection may bayad. Debt management, ano ba yung pambayad mo sa utang? Hindi ba pera? Tapos emergency funds, ano ba iipunin mong emergency funds? Pera din. Ano ba investment? Pera. So, increase mo yung cash flow mo muna. Paano po yan? Saan ba meron yan? So again, balik ka sa part 1 and 2, maybe you can get an idea with IMG. Kasi for me, paano siya naging total financial solution? Andito si IMG for financial education. Okay? Andito si IMG for earning opportunity. Kasi may income opportunity dito. Andito si IMG, may ka-partner siya na health. May ka-partner siya na life insurance company. Tuturuan ka niya paano makalabas sa utang. Tuturuan ka niya paano makapag-ipon ng emergency funds. Tuturuan ka niya paano mag-invest. No? Saka makakakita ng ganun. Kumbaga one-stop shop. May mga ganun din naman outside of IMG, pero iba-iba. Kakausap ka ng healthcare agent, number 1. Pangalawang tao, insurance agent. Pangatlong tao, investment agent. Diba? So, dami mong kausap wherein dito, pwede mong pag-aralan lahat para sa sarili mo. Isama mo pa yung mga mahal mo sa buhay. No? So, yun lang yung sineshare ko dito. So, if you're interested, ano nga bang gagawin mo? Diba? So, una, magpasalamat ka dun sa nag-send dito sa'yo. Kung wala, nakita mo to by chance, naghahanap ka, then pasalamatan mo yung sarili mo kasi umabot ka hanggang ganitong patapos na tayo. No? Tapos, tanungin mo yung sarili mo. Again, diba? Puro to about sa sarili mo. Kasi it's not about me. I'm just a guide. We are just a guide. Dahil at the end of the day, nag-invest kami. Nag-earn kami ng extra. May healthcare kami. Tapos properly protected kami. And slowly, lumalabas sa pagkakautang. Slowly, nagbi-build ng emergency funds. No? Tuloy lang kami. So ikaw, gusto mo na ba magsimula? Yun yung tanong mo. Gusto mo mag-invest para sa'yo at para sa pamilya? Dahil kung oo, usap tayo. No? So wala pang yumaman, nagkaroon ng investment, nagkaroon ng healthcare, kumita ng extra. Pagkatapos lang manood nito. So kailangan may action ka. So contact us, schedule a one-on-one appointment. It's free. Ito yung aming Facebook page. May email pa dyan. At yan yung profile. Add friend. No? So we can do it face-to-face kung nasa area ka. O kaya Zoom, Google Meet kung nasa malayo ka.
Kaya naman, gusto mong mag-arrange ng informal, close group, kung within the area ka, pwede natin puntahan yan. Yan, we really go out of our way to educate people. Yun yung isa sa nagustuhan ko dito. No? Tapos yan, gusto mong mag-arrange ng speakership, gusto mong mag-talk, gusto mong matuto yung mga, kung part ka ng organization, gusto mo silang matuto ng financial literacy, invite mo. It's free. Bakit walang bayad? Certificate lang, okay na. Merienda lang, okay na. O kung Zoom yan, di wala kang gastos. No? So ito, group of OFW, iba yung kwento nila sa buhay. Alam natin yan. Kung ano yung mga naririnig nyo, nasasaksihan nyo, it's true to life. It's close to the heart. Okay? So, in-educate natin sila. May pag-asa pa. No? Or kung hindi kaya, again, Zoom. I-group natin. Yan. Arrange natin. Zoom account lang, okay na. 'Di ba? So, syempre, yung a-attend. No? At kayo pa yung bibigyan ko nito. Free insurance, 20,000 bilang token. Ngayong nandito ka, nanood ka, pwede ka nang makakuha nito. Message mo lang ako, o kaya nandun sa description yung link nito, i-avail mo lang. Kung hindi mo alam paano, magpatulong ka sa akin, message mo kami. So ito yung, again, contact details natin. Kasi baka makalimot ka na naman. No? Again, wala pang yumaman sa panonood ng video, pag-attend ng webinar, nagbasa ng libro, nang walang action pagkatapos. Yun lang sinasabi na. So with that, thank you so much and see you around and good luck sa iyong financial journey.